Hello! Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Christine Camansi, nanggaling sa PSED English 1A. So, nandito po ako upang ibahagi sa inyo ang aking paglalakbay sa Sugbo ng Cebu. Noong nakaraang taon, buwan ng Disyembre, inimbitahan ako ng aking pinsan na magbakasyon raw kami sa Cebu, sa bayan ng Ronda, Cebu. Doon daw kami magpapasko. Ngunit nagdadalawang isip ako kung sasama ba ako o hindi. Kasi hindi ako sanay na malayo sa mga magulang ko. At kapag sumama ako, ito ang unang pagkakataon na hindi ko kasama ang mga pamilya ko na magdiwang ng Pasko. Maraming bumabagabag sa isip ko kung ano nga ba ang desisyon na dapat kong piliin. Ika-17 ng Disyembre ay napagdesisyon ko na sasama na lang ako. Minsan lang din naman ito. Gumising ako ng maaga upang mag-ayos dahil maaga ang biyahe namin papuntang Cebu. Magbigat sa damdamin na aalis ka ng bahay. Hinatid ako ng aking ama sa daungan ng barko. Naghintay ang aking ama hanggang tuluyan na kaming makasakay sa barko. At nung makarating na kami sa Ronda, Cebu, ay kinuha kami ng mga kamag-anak namin. Naninibago ako sa klima sa Ronda, Cebu. Kahit 10:00 ng umaga ay malamig pa rin. Hindi tulad dito sa Bohol na ang sobrang mainit talaga. Nahihirapan ako makipagkomunikasyon sa pamilya ko sa Bohol kasi ang hina ng signal doon sa Ronda, Cebu. Nahihirapan ako makipagkomunikasyon sa pamilya ko sa Bohol kasi ang hina ng signal doon sa Ronda, Cebu. Kasi bukirin ang kanilang lugar. Malamig palagi ang simoy ng hangin doon. Parang hindi sang-ayon ang panahon na nagbabakasyon ako doon kasi palaging umuulan. At may balita sa telebisyon na may bagyo daw. At natatakot ako na baka matagalan kami sa pag-uwi. At paano na ang pag-aaral ko? Mahigit 1 linggo din kami doon. At ang sarap ng pagkain na inihahain nila. Palagi akong busog. At may araw na yung tiyahin namin na buntis ay pinagmamanhikan sa nakabuntis sa kanya. At yun ang unang beses na nakita ko ng gunong eksena. Ang sarap ng dinala nilang mga pagkain at may lechon baboy pa. At ang dinala nilang kanin ay yung tinatawag na puso. Yun daw kasi ang nakasanayan nila kapag may okasyon. At nung 3 araw, simula pagdating namin sa Ronda, Cebu, ay binigyan kami ng pera ng tiyahin namin upang makapagpasyal at kumain. At para din, makapagbanding din kami sa iba naming mga pinsan. Pumunta kami sa sikat na pasyalan sa Ronda, Cebu. Sa akin ang sikat na pasyalan, tinatawag nila itong Sunset Boulevard. Kumuha kami ng larawan o picture. Umorder kami ng pansit, ang paboritong pagkain nating mga Pinoy. Sisig na pusit, at yung original na sisig ng baboy ata yun. Sobrang sarap ng ulam nila. At yun ang kauna-unahang kain ko ng sisig. Sobrang busog ng
talaga ako. Ang ganda ng lugar. Kasi dinig mo ang alon na humahampas sa gilid ng semento. Ang lamig din ng simoy ng hangin at maganda ang ambience ng kanilang kainan. Gabi na kami nakauwi. Noon, 3 motorsiklo ang ginamit namin kasi madami kaming nagpipinsan. Ang saya ng banding namin. Giniginaw ako na nakasakay sa hulihan kasi umuulan ng gabing iyon. Palagi kaming pumupunta sa sinasabi nilang salay. Kung sa Buholano pa o sa Tagalog ay kanto. Kung sa Bisaya naman ay iskina or yung lugar na doon mo makikita yung mga maraming tindahan o sari-sari store. Kasi doon nakatira yung iba naming tiyahin. At may isang beses din na doon kami natulog. Dahil napagplanuhan namin magpipinsan na magsisimbang gabi kami. Maaga kaming nagising kasi madaling araw kami magsisimba. Ang lamig ng lugar. Nanginginig ako sa lamig. Nahihirapan ako magsalita kasi nanginginig yung bibig ko. Parang gano'n. Parang gumaganon yung bibig ko. Parang yung nanginginig talaga yung bibig ko. Nahihirapan ako magipagsalita sa mga pinsan ko. At dumating na nga ang araw ng Pasko. Ito ang kauna-unahang pagdiriwang ko ng Pasko na hindi kasama ang mga pamilya ko. Hindi merry, hindi maligaya ang Pasko ko. Kasi parang may kulang. Kahit may handa naman sila na masasarap. Pero iba talaga yung Pasko na kasama mo ang pamilya mo. Natulog na lang ako kasi naiiyak ako. Kinaumagahan, ika-25 ng Disyembre, ay buong araw lang kami namamasyal. At yung araw na yun ay napagplanuhan naming magpipinsan na kinabukasan, pagkabukas ay pupunta kami sa Simala. Malapit lang din kasi ang lugar kung saan tinatayo ang Simala. Sobrang saya at naggagalak ako na makapunta ng Simala. Kasi yun ang kauna-unahang punta ko sa Simala. At very unexpected talaga yung moment na yun. Pagkarating namin ay nagsindi kami ng kandila at nagdasal sa loob. Bumili din kami ng bracelet bilang souvenirs at binilhan ko din yung mga pamilya ko. Pagkatapos ng ilang oras ay umuwi na kami. Kinabukasan ay napagpasyahan nila na maligo kami ng dagat kasi kaarawan din ng ama ng aking isang pinsan. Ngunit hindi ako nakaligo ron kasi may dalaw ako. Alam mo na yun, mga girl things. Kaya ayun, kumakain na lang ako sa baon naming pagkain at nanonood na lang ako sa kanila. At napagplanuhan din nila na sa ika-27 ng Disyembre ay kami ay uuwi na. At ang saya ko kasi sa wakas, makakauwi na rin ako sa lugar kung saan ako nanggaling, sa lugar kung saan ako pinanganak, sa lugar kung saan malapit ang aking puso. Walang iba yon kundi ang Bohol.
So, yun lang po ang aking mga karanasan at ang konting ikukwento ko sa inyo tungkol sa aking paglalakbay. At yun ang kauna-unahang paglalakbay ko na hindi ko kasama ang pamilya ko. So, masasabi ko lang ay mahalaga talaga ang pamilya para sa atin. Yun lang po. Maraming salamat.